Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na ang lahat ay batid niya. Kung ang lahat lamang ay susunod at tatalima sa Kanya, walang mahirap para sa Ama. Ang lahat ng mahirap para sa tao ay kay gaan para sa Kanya. Kaya't mahirap ba sa iyo ang magpatawad? Tanggapin mo siya, paggagaanin niya ito para sa iyo. Mahirap ba sa iyo ang pagtanggap sa mahirap tanggapin? Tanggapin mo ang Ama, unahin mo siya, matatanggap mo yung mahirap tanggapin. Mahirap para sa iyo kung papaano mo gagawin. Huwag kang mabahala, sumunod ka lamang, napakagaan mong tupdin. Kapag siya ang iyong inuna, walang hindi ka makakaya. Sapagkat siya ang kakayahan mo at lakas na tuwina, ang may pandinig ay nakarinig. Napakaganda ng tema, napakaganda ng mga mensahe ninyo. Sapagkat ang pagbasa ngayon ay ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Buhay ba ang Diyos? Kung ikaw ay tagasunod ng Ama at kinikilala mo na siya, hindi ka na marapat doon sa salitang matigas ang loob. Hindi ka na nararapat doon sa salitang matigas ang ulo. Hindi ka na nararapat doon sa salitang parang wala kang pangunawa. Hindi ka na nararapat doon sa mahirap tumanggap, kundi ikaw yaong isang tunay na tagasunod na marapat sa pananaw ng Ama. Tagasunod, lingkod, tagasunod, lingkod. Dapat parehas ang isip at kalooban. Buhay ba ang Ama? At kaya nga't may binabahagi na ng talino at karunungan na pang sanlibutan at pang espiritual. Kaya't kay palad nung matalino sa sanlibutan, matalino pa sa pang espiritual na pamumuhay. Napakapalad ng gayong tao. At nawa nga, yaong gayong kapalaran ng taong pinagpala na sa pansanlibutan, pinagpala pa sa pang-espiritual, ay ganap ng magpakatotoo at ganap ng lubos na madama at maunguna ang Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Kristo, hinubad ang kapangyarihan, inalis ang pagkatao, ang ibinigay. Tinaligdan ang kapangyarihan ng Ama sa kaharian niya, ngunit hindi pinabayaan, pinagkaloob naman dito sa lupa. Tinaligdan ang kaharian, ibinigay ang pasakit. Kaya't sino kayang makatutupad? Wala. Sapagkat ang wika nga, nag-iisa lamang, bugtong, kabugtong-bugtungan. Subalit, ang wika, lahat ng susunod ay makatutulad sa mabubuting gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya't sinabi ang ilang beses magpapatawad sapagkat pinatawad mo si Juan, nagkamali si Petra. Pinatawad mo si Petra, nagkamali si Juana. Pinatawad mo si Juana, nagkamali si Elias. Kung ano nga ang pangalan nila, kaya wala palang katapusan ang pagpapatawad. Ngunit hindi mo nga kaya yan bilang tao. At sino may kakayahan niyon para gawin niya? Ang magpatawad. Walang dilit iba kundi ang Amang nagahari at nangunguna sa katauhan ng tao. Yaon ay ang kanyang espiritu. Kaya't subukan lamang. Nasubukan nyo na ba ang maliwalas ang inyong pakiramdam, payapa ang inyong isip? Kung magkagayon, maging matalino kayo sa tuwina. Alin ba ang mas marapat kong pangunahin, ang kapayapaan sa akin at kapanatagan o ang kagulo at galit ko? Di bagat may sentido ko mo ng tao?
At yaon ay dapat pagnilayan ng bawat araw na nagaganap sa buhay ng sino man. Bakit hindi makapagtimpi ang tao sa mabilis na pagdesisyon? Dahil wala ang espiritu ng liwanag, espiritu ng pangunawa. Kaya't kapag ang espiritu ng liwanag at pangunawa ay nasa tao, yaon ang tanda ang banal na espiritu ay suma sa kanila. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? At yaon ang dapat na maganap, sapagkat kay hirap mamuhay ng bilang tao lamang. Kaya nga't yung mga nagpapakatotoo, nasasabi nila, mimitiin ko pang mamatay kaysa magbalik ako sa dating buhay ko. Sa dating pagkatao ko, nakakasulasok at ayaw ko nang mabalik pa ito. Sapagkat ikaw mismo nasusuri mo kung sino ka noon at ano ka ngayon. At siyaon ang magbabago at nagbagong buhay. Hindi yung sinasabing nagbagong buhay, ngunit hindi sinusuri ang sarili. Sapagkat marapat na magsuri sino ka noon at sino ka ngayon. Ano ka noon at ano ka ngayon. Sapagkat kung hindi mo susuriin ito at sunod ka lang ng sunod na hindi mo naman nasusunod, na palagay mo'y sumusunod ka, hindi ka naman nakakasunod, nagkakasala ka lamang, nagkakamali ka lamang, at ikaw rin ang nahihirapan, sapagkat nagpapagal kang walang pakinabang. Bakit? Kung nakikinabang ka, di sana'y hindi ka nagagalit, di ka nagdaramdam, di ka nagtatampo, di ka nainggit, hindi ka nagseselos, sinong nahihirapan? Kaya, yaon ang tinatawag na kapagalang walang pakinabang. Kaya maging matalino sa pagsusuri. Napakasarap ng dumaan man si Juan, dumaan man si Pedro, wala kang isip na kung ano-ano. Nakita mong bumili ng magandang sasakyan ang kapwa mo, natuwa ka. Nakita mong nagpagawa ng bahay ang kapwa mo, sayang-sayang puso mo. Sapagkat patag ka, wala kang iniisip ni anuman. Subalit paano yun magaganap? Habang wala ka sa pagkakatotohanan at pagiging totoo. Sapagkat dinadaya ang sarili, kunwari Diyos ang tinatawagan, demonyo pa lang nasa pagkatao. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag ang tinuran, madaling masuri. Kanino ang inggit, ang selos, ang hinanakit? Kanino ang galit, pagdaramdam, puot? Kanino lahat ang masamang pag-iisip? Kanino lahat ang masamang pagdaramdam? Ang damdaming hindi tama ang nararamdaman. Hindi yan sa Ama, kaya madaling suriin. Nang nag-aral ka, dapat natutunan mo yan. Sapagkat kung nag-aaral ka, puro pag-aaral, wala ka nang natutunan, anong silbi ng pag-aaral? At kung nag-aral ka at natuto, anong silbi ng natutunan kung walang pagsasabuhay? Kaya nga't maliwanag ang sinabi, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang pananalig na walang pagsasabuhay ay patay. Kaya dapat ang lahat ng natutunan at lahat ng natutunan at lahat pa ng matututunan ay isa sa buhay. Buhay ba ang Ama? Maliwanag na pinag-aralan at natanto naman ng nag-aral ang nakatala sa banal na aklat, kung di ka magpapatawad, di ka patatawarin. Dasal naman ang dasal. Panalangin naman ang panalangin. Anong silbi ng niluluhod mo, paiyak-iyak pa? Pagkatapos ay di ka nagpapatawad, alam mo namang hindi ka patatawarin pag hindi ka nagpatawad. Buhay ba ang Ama? Kaya, yaon ang gawang walang kabuluhan, yaon ang pagpapagal na walang ganting mainam, yaon ang pagpapagal na ikaw ang nagsasayang sa iyong buhay, yaon ang pagpapagal na binabaliwala mo ang kalooban ng Ama, sinusunod mo pa rin ang sa iyo. Kaya, paano mo mararamdaman ang Amang tinatawagan mo? Paano mo makikilala ang Diyos na sinasamba mo? Paano sa iyo ito kung ang sarili mo susundin mo? At yaon ang patotoo ng Ama. Sundin mo ako at kasunod mo ang mga bagay na ikagagalak mo. Buhay ba ang Ama? At doon mapapatotohanang hindi ka man humihingi, binibigay ko. Hindi mo man nakikita ako, gumaganap ako sa iyo. Hindi
Hindi mo man ako mahawakan, nararamdaman mo, sapagkat ako'y suma sa iyo. Buhay bang Ama? Kaya yung nagpapakatotoo, mga nagpapakatotoo, sila mismo'y nagsusumigaw ang pag-aalab ng galak. Sapagkat sila ang buhay na patotoo, nadama nila sa puso nila. Hindi dinaya ang damdamin nila sapagkat naroroon ang Ama. Hindi nila dinadaya ang Ama sapagkat naroroon ang Ama. Sapagkat ang salita niya ang nakakintal at pinagninilayan. Hindi ang salita ni Pedro ni Juan na nagdaramdam ang puso nila. Sapagkat ang wika nga, alam ng Ama kung ikay mababang loob. At nagmamaba lang, ngunit matigas ang loob para kang bato. Nang wika nga niya, anak, kapag dinadaya ng puso mo ang bibig mo, ikaw ang mahihirap at masasaktan. Ngunit kung ano sinasabi ng bibig mo at yan naman ang puso mo, ikaw ang magagaanan. Buhay bang Ama? Kaya ang wika nga, lumunok ka man ng puro tubig, mabubusog ka anak kapag akong sumasayo. Ngunit anuman ang kainin mong masasarap, mabibilaukan ka lang kapag namimikilan ng lalamunan mo. Buhay bang Ama? At yaon ang nais ng Ama, tantuin ang aral niya, suriin ang salita niya, gumanap ka sa buhay mo, hindi bilang ikaw, kundi bilang siya. Sapagkat siya'y sa'yo at ika'y sumasa kanya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katatakhan ng tao, bakit sumisibol sa bibig ng tao ang gayong mga salita? Sadyang hindi mapapasibol bilang tao ka lamang yaan. Hindi mo yan makakathang isip, sapagkat literal na binabasa ng taong Biblia, ngunit wala roon ang karunungang pang-espiritual. Kaya't kapag karunungang pang-espiritual ang inakma mo sa Biblia, maunawaan mo sapagkat yaon ay mula sa Ama, sapagkat ang salita sa Biblia ay mula sa Ama. Kaya't ang mula sa Amang magbibigay unawa at ang umunawa ay siya para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak, magpuri. Ang layunin ay tapat at magpakatapat pa. Ang layunin ay totoo at magpakatotoo pa. Ang layunin ay sumunod at sumunod ng sumunod. Ang layunin habang buhay, wag nang mawalay sa Ama. Sapagkat ang Ama ay noon, ngayon at kailanman at di mapaparang sa lahat ng anak niyang tuwirang siya'y kinamtan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sino ang magsasambit ng gayong kataga? Ikaw tao sa lupa, masasambit mo ba yan? Kung ang laman ng isip mo'y si Juan, si Pedro, si Juana? Kung laman ng puso mo'y pera, salapi, etc. Ang laman ng isip mo'y ano? Kung ano ang laman ng isip mo, siyang ibubuka ng bibig mo. At kung ano ang laman ng puso mo, siyang tuwin ay bigkas mo. Sapagkat ang Ama, gayon sa tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala umbaga, magbunyi, magsumigaw, mga landakan sa katotohanan, yaong mga natanglawan at nabuksan at nakaunawang tuwiran, sapagkat habang pinagsusumigaw ang mga katotohanan, lugod namang nakikinig at nagmamasid ang Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't maliwanag niyang tinuran, tuturuan kita ng aking karunungan, ipababatid ko ang aking kaukulan. Susuungin mo man, ngunit hindi ikaw ang may laban, kundi ako anak kong nagmamahal. Kaya't sumulong ka lamang habang ako'y nabubuhay sa iyong katauhan, buhay din ang iyong tapang. Buhay bang Ama? O mga mahal, katotohanan ng sa akin tinuran, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya, kung papaano ang paglalahad ng mga mensahe, ang pagiging totoo at pagiging ganap ng taong nangungusap, doon mo mababase ang mga sinasambit.
Kaya't kapag tinunghayan ito ng Ama at ng Espiritu niyang tumutunghay, nakikilala niya yung salitang mula sa Kanya at nakikilala yung salitang natutunan lamang. Ngunit wala sa damdamin ang pagsasabuhay, sapagkat kilala ng Ama ang mga anak niya at totoong nasusuri, nalilirip niyang lahat. Kaya magalak ang nagpapakatotoo at ang katotohanan ang nagpalaya sa kanila. Magpugay at magbunying patuloy sapagkat ang Ama siyang maglalagak ng higit pang galak. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, Ikaw ang liwanag at buhay. Ikaw ang sigla at galak. Ikaw ang lakas at tibay. Ikaw ang kapuspusan ng kapangyarihan upang gumawa ng mga himala at mahiwaga sa lupa, upang magtawid sa lahat ng iyong mga anak na kikilalang ganap, upang magbigay kahulagpusan at katagumpayan sa lahat ng matapat, upang makamta nilang dapat at marapat. Sa gayon, lalo nilang may pagsusumigaw, ikaw ang Diyos ng katotohanan at buhay nila ay sa iyo nagmula. Ang lahat ng nakadama ay tuwiran niyang masyahan at magalak, at ang wala pang pandama, Ama, kaawa at kahabagan sila'y bahaginan. Ang mga may pangunawa ay patuloy na nagliwanag at lumawak ang pangunawa, at ang sarado pang diwa, Ama, kahabagan at kaawaan, sila'y buksan mo ng mga tuto at makilalang yung mga salita, matanto nilang ikaw ang kailangan at hindi nangangahulugang sila'y wala, kundi patuloy silang mayroon sapagkat ika'y kapiling at kasama sa pamamagitan ng iyong Espiritu na patuloy maghahandog, mag-aalay ng iba't ibang galak. O aking Ama, yamang nasambit mo ang marapat sa kanila, ang may pandinig sa kanila ay nakarinig nga. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Don't stop. Ano ba yung nandun? Iunat mo nga anak ang t-shirt mo. Don't stop the party ba yan? Don't stop the party. What party? Maraming party. Party sa graduation. Party sa birthday. Party sa kasal. Party sa kabuhangan. Nawa ang maging party nyo ngayon. Party sa kagalakan. Dahil ang Diyos ay kinamtan. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Para kayong dumadalo sa party dito. Kung ninanamnam nyo, parte ng dulangan ito. At habang ninanamnam nyo ang mga hain na handog sa inyo, naway nalasap ng inyong puso at isipan. Sa gayon, mananamnam nyo ang tamis at sarap na dulot ng Ama sa kanyang mga anak na kayo yaon na narito ngayong oras na ito. At sa kabilang dako, kung sa iba't ibang bansa, na kung sino nga ang patuloy na nagbabata, kasama niyo't kapiling, yaong Ama ng buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Mula kay Mateo. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus. Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito.
Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10,000,000 dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos na hari ng hari na ipagbilis siya ng ari-arian. Ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian. Naku, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko rin naman iyan sa inyo. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Maraming tao ang gusto ibigay ang lahat, ngunit sila naman hindi marunong magbigay. Gusto matuwa sila, ngunit sila hindi marunong magpatuwa. Gusto lumigaya sila, ngunit sila hindi marunong magpaligaya. Gusto bigyan sila, ngunit sila hindi marunong magbigay. Gusto'y sumunod sa kanila, ngunit sila hindi marunong sumunod. Gusto'y pakinggan sila, ngunit hindi naman sila marunong makinig. Gusto'y manguna sila, ngunit sila'y ayaw. Manguna sa buhay nila'y ama. Paano ang gagawin ng ama sa mga ganitong uri ng tao? Kaya't katakataka ba kung lagi kang galit sa kapwa mo na laging may galit din sa'yo? Na laging sinisiraan mo yung kapwa mo at ikaw rin laging sinisiraan. Na ika'y laging sinisingil sapagkat ika'y mapaningil. Na ika'y mapangutya, kaya lagi kang kinukutya. Na ika'y mapanghamak, kaya humahamak din sa iyo ang iyong kapwa. Ngunit subukan, kung ano ang gusto ng ama, sundin mo. Ano man ang sambitin at gawin sa iyo ng kapwa mo, siya ang sandigan mo, siya ang patnubay mo, siya ang gabay mo. Para lamang nagdadaang hangin ang mga nararanasan mo sa kapwa mo, sapagkat di mo iniintindi, di masakit sa puso mo. Hindi mararamdaman ang hirap sapagkat baliwala sa iyo, sapagkat ang nararamdaman mo yaong Diyos na tinanggap mo. Hindi mo nakikilala ang matwid ng Ama, ngunit kinikilala mo ang gawa ng kapwa mo. Ang nais ng Ama, kilalanin mo muna ang matwid na handog niya, ang mabuting panukala niya, ang mabuting kautusan niya, ang mabuting pagtalima, siya munang sundin mo. At pagkatapos mong nasunod diyan, pakikita niya sa iyo kung anong ginawa mo, sapagkat kung anong tinanim mo, siyang anihin mo. Buhay ba ang Ama? Hindi ka na masisita ng Ama at wala siyang hahanapin sa iyo kung wala ka pang pangunawa.
Kung sa dating pagkatao mo na, baliwala lahat sa'yo. Kahit magkasala ka araw-araw sapagkat di mo pa siya kilala. Wala ka pang pananagutang malaki. Sapagkat di mo pa narinig ang kanyang salita, hindi mo pa pinag-aralan ang kanyang mga salita, ala ka pa at wala ka pang naririnig na banal niyang aral, subalit napakalaki ng pananagutan mo. Kapag inalam mo ang kanyang banal na salita, kapag natutunan mo ang kanyang banal na salita, ngunit ito'y iyong binabaliwala. Ang sabi niya ay maliwanag, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ngunit ugali mong pasakitan ang loob ng kapwa mo. Katakata ka ba kung hindi na mawala-wala ang sakit ng loob mo? Sapagkat wala kang tugon sa pagpapakasakit ng kapwa mo tao. Kaya't ang wika ng Ama, gawin nyo ang tama at gagawin ko ang tumpak at marapat sa buhay nyo. Dumaan man kayo sa tinik, hahawiin ko. Batuhan man ang lakaran nyo'y hahawiin ko pa rin. At anuman ang inyong suungin, ako'y kapiling. Buhay ba ang Ama? May mga taong ayaw kinukwento yung kanilang kamalian ng kanilang kapwa. Subalit wala naman silang inalam kundi ang kwento ng kanilang kamalian ng kapwa. May mga taong ayaw nasasaring ang kanilang ego, ngunit ugali naman nilang manghamak sa kapwa. May mga tao, ayaw nilang nasasabi sila'y ganon, sila'y ganyan, ngunit sila naman walang inuurirat kundi ang ugali ng kapwa. Walang pinagmasdan kundi ang kanilang kapwa. Walang sinuri kundi ang kanilang kapwa. May mga taong ang gusto, pangunahin ka, manguna ka, ngunit sila ayaw namang tanggapin nila. Mga mahal, ang wika ng Ama, kaya nga't ito ang maliwanag na habilin. Ibigin mo ang Diyos mo ng higit sa lahat. Sapagkat kapag inibig mo siya, matututunan mong ibigin ang kapwa mo tulad ng pag-ibig ng sarili mo. Ayaw mo pala yung sinisita ka, huwag kang mapanita. Ayaw mo pala yung pinag-uusapan ka, huwag mong gawin yung awon. Ayaw mo pala yung nasasaktan ka, huwag kang manakit ng kapwa mo. Ayaw mo pala yung lihim kang pinag-uusapan, ugali mo namang makipaglihiman. Gayon ang buhay sa lupa. Kaya ang nais ng Ama, katapatan, pagiging makatotohanan, harapan, talikuran, tagiliran at nakataob ka man, isa pa rin pag tumindig ka, Diyos Ama pa rin ang sauluhan mo. Sapagkat siyang nananahan sa iyo mula ulong gantalampakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo na di nagmamaliw sa buhay mo. Mga mahal, katotohanan ng aking tinuturan. Ngunit sino ang tatanggap na matwid at pagdakay kakamtan? Yaong nagpapakatotoo, yaong nagnanasang ganap na magbago, yaong tuwirang nakadama sa Ama, yaong nagmimithing makadama sa Kanya, yaong nagmimithing ang Kanya, ang panaigin at wag ang sarili nila. Sapagkat nasumpungan nila ang tunay na liwanag niya, nakilala nila ang tunay na kabutihan niya, nadama nila ang tapat ng pagmamahal niya, kaya't ang nais nila, wag nang mawalay pa sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, ang may pandamay makadama, yamang kayo'y anak ng Ama. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nakikita ang maliit na kasalanan ng kapwa niya, ngunit ang malaking kasalanan niya ay pilit niyang tinatago sa sarili niya. Nasusuri ang maliit na bahaging kaloob ng kapwa niya, ngunit ang malaking bahaging gawa niya ay hindi niya masuri. Ang nais ng Ama, suriin mo ang gawa mo, kung paano kita minamahal anak, kung paano kita binubuhay, at kung paano kita ginagawang marapat sa akin.
upang kung ano ang nadarama mo sa akin, magawa mo ring damhin sa kapwa mo at maipadama mo sa kapwa mo tao. Mga minamahal, katotohanan ng sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Ang nararamdaman lamang ng iba'y ang sakit na naramdaman nila. Ngunit ang sakit na nararamdaman ng kapwa nila'y wala silang pakialam. Ang wika ng Ama, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa tuwina sa kapwa mo. Sa gayon, makikita mo kung papaano nagmamalasakit ka sa kapwa mo, pagmamalasakitan din kita. Kung paano mo ginagawang marapat ka sa pananaw ko, gagawin kitang dapat at kalugod-lugod ka sa akin, anak ko. O mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't nakapagtitibay ang mga nangangalandakan sa katotohanan, may mga kahiwagaang nagaganap sa buhay nilang hindi nila kayang ipaliwanag. Kaya nakapagtitibay ang mga nagsusumigaw ng katotohanan, may nararamdaman silang hindi kayang liripin ng kapwa nila lang. Subalit ang Amang naramdaman nila at nagpadama sa kanila, siyang nakatatarok, nakalilirip, bakit sila'y nagkakaganyan. Subalit ikaw tao, paano mo malilirip ang kapwa mo sa damdamin niyan totoo? Kung ang dinadama mo lamang ang nasaktan mong damdamin at ang sinaktan mo, hindi mo nararamdaman. Kaya't ang wika ng Ama, kung ako sa tuwinang nasa puso mo, mapapabatid ko kung marapat lumalim ang galit mo sa kapwa mo. At kung totoo ka naman anak ko sa akin, may kasalanan man sa iyong kapwa mo, ipatatawarin mo ito. Sapagkat ikaw rin ay naging makasalanan noon, ngunit pinatawad kita at di ko inalintana anuman ang kamalian mo. Yamang kinupkup kita at tinanggap ko, kupkupin mo rin ang kapwa mo tao. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May mga taong wala silang nakikita kundi ang ginagawa nilang mabuti sa kapwa nila. Ngunit, ang ginagawang mabuting masigit ng Ama sa kanila, di nila nakikita. Makapagbibigay ka ba sa kapwa mo kung ikay wala? At saan nagmula yaong binibigay mo? Kaya't kung nababatid ng tao ang bawat bahagi sa kanilang buhay ay mula sa Ama, at kung tunay na Ama ang kanilang tinanggap at kinilala, lahat ng mga bagay na ipamamigay at pamamahagi sa Ama ibabalik ang parangal at papuri, at sa Ama magbibigay ng katotohanan at katapatan upang patuloy nilang tamasahit tamuin yaong liwanag na nagahari kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig, mapapalad at magsigalak, yaong puso ay ganap, sapagkat Ama ang tuwirang nanahan at sumibol numukal ang kabutihan, sapagkat nakita ng Ama ang pagiging matwid na ninanasan nila at pagiging nasang maging ganap sila. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May mga tao namang binibigyan na ng pagkakataon ng kapwa-tao nila yung kapwa nila. Sila naman ang sumisikil at pumipigil. Dapat, kung nakikita mo yung kapwa mo, nagbibigay galak at lugod sa kapwa mo, ikay matuwa. At sabihin mo pa, tuloy-tuloy mong gawin niyaan, kapatid. Sapagkat tama at tumpak ito sa Ama. Sapagkat ito ang gusto ng Ama. Sapagkat marapat ito sa pananaw ng Ama. Huwag mong pigilin ang kapwa mo sa ginagawang mabuti sa kapwa-tao. Huwag kang masakim, huwag kang makasarili. Sapagkat ang totoo sa Ama, habang ang kapwa mo'y nakikita mong dinadamayan ng kapwa mo, ikaw na totoo sa Ama'y galak at tuwa ang nasa puso mo. Subalit, kung hindi ka totoo, kapag may nakita kang minamahal ang kapwa mo tao,
ang puso mo'y nag-uumapaw sa galit at puot, sapagkat siya ng patotoo, mapagpaimbabaw pa ang pagkatao. Ngunit at pasubali, kung nasa katotohanan, kaligayahan ng puso ang bawat madarama kapag nakitang ang bawat isang anak ng Ama maligaya at masaya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At ang nasa katotohanan, hindi kayang talikdan ang lahat ng mabuting pinagsimulan, sapagkat uukil-kil at itatalang lahat ito ng Ama sa isipan nila nang dahil totoo at tapat ang kanilang kinilala. Subalit, kailan may wala ng banaag na pag-iisip kung magkalihis at di tama ang patuloy na tinatahak. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo, sapagkat ang pagmamahal ay di nagmamarali, hindi nagbibilang, hindi nagkukwenta, hindi nanunumbat, kundi patuloy na nagbabata. Sumayinyong kapayapaan, at ang pagbabatay kapiling ay Ama, at ang kapiling mong Ama ay di kayo wawalay sa Kanya. Yamang ang katapatan niya at katapatan mo'y isa, patuloy kang sisidlan at di ka pababayaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sinong higit na nasasaktan at nasasakitan? Yaong tahimik at nagmamasid, ngunit ang kalooban ay nagpupuyo sa galit. O yaong taong tahimik man, ngunit mapagkapwa nila lang at pagmamahal ay tapat at makatotohanan, sapagkat damdamin niya'y sa mga at Ama ang kinamtan. Kaya't malinis ang isip sa kapwa, walang iniisip, kundi ang patuloy na pagpapakabuti at pagiging matuwid sa pananaw ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, o aking Ama at Ama nila, batid mong walang makatutupad, makatatalima sa ganitong ugali, sa ganitong gawa, sa ganitong pagsusumaki. Subalit, ang bawat katotohanan na taglay ng mga anak mo, yaon ang magpapalaya nga sa kanila, sapagkat ito ang maliwanag mong tinuran. Kung ikaw ang kinamtan, walang mahirap kailan paman. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't, hindi ka man humingi, batid ng Ama, wala kang isasaing. Pasusuguin niya sa iyo ang marapat upang ikay bigyan ng pagkain. Mahal na mahal ko kayo. Yamang mabuti ka rin sa gawa mo, mabuti rin dulot sa iyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ang salitang banal na nagbibigay buhay ay nagpapasiglat na kaaliw ng kalooban. Nagbibigay tanglaw at pangunawa kanino man, kaya't kapag ito'y tinanggap, sino ang dadaing na aragoy, aragoy, goy. Kundi ang idadaing, ay, salamat kay saya ng buhay. Buhay bang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Pinakamahirap, gusto mong magbigay, wala kang maibigay. Gusto mong kumain, wala kang makain. Kaya mapapalad ang nagbibigay kaysa binibigyan. Alam kong may magagawa, magkabaligtad kaya ang pangyayari. Ikaw na sumbat ng sumbat ang siyang bigyan ng Amang mawalan. Ikaw kwenta ng kwenta ang siyang bigyan ng Amang mawalan. At siyaong tahimik at walang imik, siyang paunlarin at pasaganain. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Baka matuwa kaya kayo kung gayon ang gawin niya,
winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Bahabahagi na pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Parte-parte sabi ng Ama sa buhay, sa gawa. Ngunit yan, bahabahaginan kayo. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Meron na yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkinat, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkinat, tanggapin. Bakit inuna ang pagkain at pagkatapos ay pamumulaklak? Kung inyong pagninilayan at inyong tatantuin lamang, mga minamahal, inyong pagnilayan at tantuin ang panahon ni Moises. Reklamo ng reklamo, reklamo ng reklamo ang mga tao, ang mga Israelita sa pagkain, kinukulang, ginugutom. Aba, sulong eka anak, palabasin mo sila at mamulot sila ng mana. Ayan, namumulot na kayo. Kung lahat ng ginagawa sa dakong ito'y binibigyan nyo ng magandang kahulugan at mabuting kahulugan, magaganap sa inyo sa balang araw na hindi nyo namamalayan. Sapagkat kung ano ang pananalig at pananampalataya ninyong matapat at marubdob sa puso nyo, batid ng Ama at nakikita niya, kaya't sa bawat araw mitiin ninyong kamtin ay siya, manalig kayong may magaganap na mabutit maganda. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Oh. Ding dong, ding dong, ding dong. Sabi ng bell, tong ting tong ting tong ting. Nung tumigil yung kalembang, wala na rin narinig yung tenga. Naway wag matulad sa kalembang ang salitang banal, na pagkatapos ng tunog ay wala na. Naway nanuot sa inyong buong bahagi ng katawan, nanikit sa inyong laman, nanuot sa inyong kaisipan, tumarak sa inyong damdamin, sapagkat ang Diyos Ama ang siyang inyong tinanggap. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, masaya ba kayo?
Maligaya ba kayo? Sa iba, binabaliwala yan, ano? Walang personalan, ha? Walang personalan. Kapatid, ginising lang yung ugat mo. Masakit ba? Hindi. Hindi naman bubukol yan. Di sinadya yun, ha. Walang personalan, eka nga eh. Toink! Kanino kaya yun? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Minsan, binalik po sa akin eh. Pag itcha daw ng ganyan eh, tumama daw yung matamis na mani eh. Dito, toink! Masakit ba kaya ayon? Nagbukol kaya? Sabi, Panginoon, nagbukol po ba yon? Masakit po ba yon? Hindi eka anak, kung hindi niya eka tatanggapin ekang masakit. Pero yun ay nakabuti sa kanya kung yun ay kay tinanggap niyang mabuti. Bakit po? Sapagkat ano ba eka ang tamis na natanggap niya? Ano ba eka ang linamnam na dulot ko? Di bagat kay sarap. Kaya kung ito ninamnam niya ekang mabuti sa puso niya, masarap ang kinamtan niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay, Diyos ko, tama ko. May nabuksan po ako sa FB. Bakit pagbukas kong ganyan ay pumasok eh? Sa kahil. Itinuturok daw yung HIV. Nasakit. Sabi ko, Panginoon, wala nang seguridad. Wala nang seguridad sa mga pinaggagawa ng tao sa pagkain. Doon naman sa isa, yung apple daw na green. Ay, Diyos ko, ano pang mabuting pagkain ngayon? Ano pang nakakabigay ng press? Ano pang nakapagbibigay ng kalusugan kung lahat ay gayon? Yung isa naman, nakita ko, yung manok ay tinuturukan na. Ay, Diyos ko kako, ano pa po ba yung mapapakain na masarap-sarap ngayon na may resistensyang kakamtan, kalusugan? Sabi ko, Panginoon, ikaw na lamang po ang mga laga. Kung patuloy kang naglilinis ng mga kinakain mo, pinakakahugasan mo, ngunit marumi naman ang puso mo, anak, sabi sa akin. Wala nga silbing dulot yan. Ngunit balikan mo ang kasaysayan ng panahon. Magbasa po kayo. Magbasa kayo sa banal na aklat. Ang mapait na ugat na wala nang makain ng baging ng sayote. Nang kuhanin nila na parang baging daw yaw ng kamote, ng sayote yata. Nang tikman ay mapait. Naku po, eka, hindi makakain at makalalason sa sapait, eka. Sulong eka. Hanapin niyo po yung kung sinong propeta yon. Pag nahanap niyo pag nilayan niyo ngayon, ang mapait ay napatatamis ng Ama. At anumang bagay na palagay mo'y lason, ngunit ang Ama binigay niyang kabusugan sa iyo, makapagbibigay ng kalusugan. Buhay ba ang Ama? Subalit, anumang kainin mo na sa palagay mo'y magbibigay sigla sa katawan mo at magbibigay ng kalusugan, ngunit ikaw naman, patuloy mong ginagawa ang kasamaan at kamalian, anong kalusugan papasok sa iyo? Anong kalusugan ng kaluluwa at katawan ng kakamtan mo? Sapagkat hindi ang pagkain ang nagpapasigla at nagpapalusog na tuwiran sa katawan ng tao, kundi ang Ama mismo, ang banal niyang salita. Nang sabi nga, banal na salita na nagbibigay buhay sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kaya
magsilbing bitamina ninyo, magsilbing gamot ninyo, yaong banal na salita ng Ama, upang ang kahinaan nyo'y lumakas, ang karupukan nyo'y tumibay, ang dilim nyo'y liwanag, at ang pag-aalinlangan nyo'y katapatan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Gusto nyo makalaya? Wala naman kayong ginagawa, kundi iniisip nyo yung nakakainis, nakakayamot, nakakagalit, etc., etc. Kaya paano kang makalalaya niyan? Kung gusto mong makalaya, yung alam mong nakapagpapahirap sa isip mo at nakakapagpahirap ng damdamin mo, kumawala ka diyan. Alisin mo yan. Ibaling mo doon sa maganda, huwag doon sa masama. Ibaling mo doon sa makabubutit, huwag doon sa makapagkakamali ka. Buhay ba ang Ama? Ayaw mo nang nababalikan sa isip mo yung mga bagay na hindi tama. Ikaw naman ang gumagawa. Pag nakahiga ka, sige, anong Diyos ang hahanapin mo at sinong Diyos ang magpapalaya sa iyo? Kung ayaw mong pakinggan ang salita niya. Mga minamahal, ang salita ng Ama ay buhay at nagbibigay buhay. Tanggapin mo, pag nilayan mo, bulayin mo, mabubuhay ang disperensya mo, mabubuhay ang pag-asa mo, mabubuhay ang galak mo, mabubuhay ang lahat ng patay sa iyong bahagi ng katawan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Madali kang sabihin yan, mahirap gawin. Sadya na napakahirap. Bilang tao'y napakahirap. Ngunit at pasubali, yan ang patotoo. Kung ang Panginoon mong tinatawag, kung ang Diyos mong tinatawag, ay tinanggap mo na nga. Subalit kung hindi mo pa tinanggap na totoo at bibig mo lang ang tumanggap, sadyang mahihirapan ka, kanyang anak. Ngunit, kung tunay kong tumanggap, sabi ng tao, kung tunay kong tinanggap ang Ama, madama ko nawa, ikaw ang may sala kung di mo madarama, sapagkat nagpapadama siya, ayaw mo. Nagpapakilala siya, ayaw mo. Tumanggap ka, kumilala ka, at pakikita niya, buhay siyang tinanggap mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Masaya po ba ang Diyos? Aba, kung batid nyo ang kwento ng panahon ni Noe, nalungkot ang Ama nang makita niya na nawasak ang daigdig. Kaya't sinabi niya, itong bahagharing ito ang magbibigay palatandaan ng aking pakikipagtipan, sapagkat kailanman ay hindi ko nawawasakin ang daigdig. Ngunit may pasubali, mananala ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, ang sabi niya, sa talinghagang salita, hambing sa bistay, binibistay, nililiglig kayo, at ang ipay na pipinpin, ang matimyas ay kukuhanin. Kaya't ang pinpin na ipay susunugin, at ang matimyas ay paroroon. Sino kaya sa inyo ang may gusto? Mamili na kayo. Sa ipa o matimyas, bahala kayo. Sabi nga, maliwanag ang katotohanan, binigyang kalayaan ng tao, ngunit sa iyong kalayaan, huwag mong kalilimutan. May Diyos kang nagmamasid araw-araw. Buong gabi, buong araw, hindi ka hinihiwalayan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung gayon, magpakatotoo ang wika niya. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran. Malubos ang sa inyo'y kagalakan. Masyahan kayo ng tuwiran. Yamang kayo'y anak ng Ama. Limiit ang tuin niyaong kanyang aral. At tatamuhin niyo ang bagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig.
Nekkaramanayana, Nekkaramanayahana, Nekkaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Kung tapat, totoo ang Diyos, huminga nga po kayo ng malalim. Pag humigup kayo ng hangin, ibugan nyo sa bibig nyo. Hindi. Paano nakarelax yun at nakarelease? Buhay ba ang Diyos? O, sige nga po. Isa pa, isa pa. O, masarap po ba? Yan ang kaloob ng Ama. Masarap, malinamnam, matamis. Hindi mapait, hindi matabang na pag-ibig, kundi masarap at matamis na pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran. Namnamin niyong lubusan, handog at hain niyang walang maliw kailanman. Pagpapalay walang hanggan, laganap sa sanlibutan. Mamili kayo, wag lang kayo maliligaw. Ano kaya ang pagpapala ay kay hirap ko? Habang may buhay. Habang may buhay. Paglingap ng Ama ay di sa inyo, Jessica, nawawalay. Nasaan ba si Rosel? Pagkat may buhay at di mawawalay, di kailanman mapaparang, lahat kayo'y minamahal, magpakailan pa man. Paborito eka siguro ni Apo Butching. Lagi na ekang tinawag yun at hindi yun na lang ng iyon. O sige, kayo ang lumagay sa kalagayan niya, kayo dito. O sige, lasapin nyo yung dinanas niya ay maging inyo. O kung magkagayon, huwag kayong magtanong. Habang may buhay, pagmamahal ng Ama, di kailanman mamamatay. Paglingap niya'y buhay at di sa inyo nawawalay, ipaparang lahat ng sandali ikaw, lahat ng sandali siya, lahat ng sandali kayo'y minamahal. Walang tinatangi, walang pinipili, masama at mabuti minamahal, pandak at matangkad, maputi at maitim, payat at mataba, maging sino ka man, duling ka man, bulag na sinilang, maliwanag man ang mata, anak ka pa ring naturingan, sapagkat walang may-ari ng buhay at magbibigay buhay maliban siya. Kaya't kung nanamnamin ninyo ang kaloob niya, habang may buhay, manalig kayong lubos, may gagawin at di magpakailanman. Sa inyong buhay ay bibigay yaong pasakit na kailanman di mawawalay, di mapaparang sa inyo, kundi kayo'y dinalisay lamang. Sapagkat ang ginto ay dinadarang sa apoy upang ito'y tumibay at mabuo. At pagkatapos na nabuo na, pinuputungan ito ng buto, ng bato. Batong mamimili kung ano ang gusto. Diamante ba ang gusto mo? Perlas ba ang gusto mo? Brilyante ba ang gusto mo? O sapphire lamang? Napakababang uri pala ng gusto mo. Mamili ka naman ng malaki-laki at maganda-gandang bato. Yung tunay na kumikinang hanggang loob siya. Hindi nagbabago, hindi lumalabo ang pagkakinang niya. Walang pagkalabo, walang pagbabago.
Diamante ang bitiin mong kantin, sapagkat ito'y hindi mabibili ng mahirap lamang. Walang makabibili nito ng ganun lamang ang buhay, kaya't ang kailangan mo'y maging mayaman ka sa pananalig sama. Pananampalataya, patuloy mong pagyamanin ang iyong espiritu sa iyong katauhan. Sa gayo'y kakantin mo ang marapat sa buhay, habang may buhay, di kay wawalay. Habang may buhay, amay inyong namnamin, tanggaping lubos, at wag sa inyo'y kalilimutan, kaliligtaan, maging saan man kayo naroon, at kung ano man ang sa inyo'y ginagawa bawat araw, wag niyong iwalay yung kanyang pagmamahal. Sa puso'y kamtin at manahan. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung gusto mo magsalita, hindi mo kayang sabihin, di ba mahirap para sa iyan? Kung gusto mo namang maging masaya, ngunit naaalala mo pa rin ang kalungkutan, liligaya ka ba? Kaya walang masarap doon sa bawat isa na yun, ano? Kaya wala nang pinakamasarap, kundi ang nakapagbibigkas ka ng tama't marapat, napupuri mo ang Ama at nagagalak ang puso mo. Kaya't kayong lahat, maaari niyong gawin ito. Anak, kahit binubulong mo lang sa isip mo, naririnig ka ng Ama. Kahit iniisip mo lang Ama, nadarama mo siya. Buhay ba, Jessica, ang Ama? Rosel, buhay ba ang Ama? Oh, narinig nilang parehas, kaya sila'y may pandinig. Kayo ba'y may pandinig? Sumain niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, may sakit pa ba kayo? May sakit pa kayo? Ay, salamat naman. Oh, yung may sakit sa bulsa. Pinakamahirap gamutin ang isip. Halika, kapatid na Gloria. Awit kayo uli, ha? Gusto niyo ng concert? Nainip na po ba kayo? Nababagot po ba kayo? Magko-concert po tayo, ha? Mic. Testing. Testing. 1, 2, 3. Kayong dalawa, magtabi. Kaming dalawa, magtatabi. Sige. Mag-concert kayo at kami makikinig. Buhay po ba ang Diyos? Kayo baga, pag yung anak ninyong minamahal at may nakita kayong mali at tinutuwid nyo't hindi makinig sa inyo, hindi ba kayo nagpupuyos ang damdamin? Alalahanin niyo ang Ama kung magulang na kayo. Kung hindi naman kayo magulang, wag nyo sabihin, mag-aasawa muna ako bago ako magkaanak. Paano kung di ka binigyan ng anak, di hindi mo rin siya madarama? Kung ikaw naman kaya ay anak, at ang iyong ina ay hindi ka sinusunod at di ka minamahal, anong nararamdaman mo? Kaya, anak, ama, ina, anak, pare-pares lang, magmahalan. Buhay ba ang Ama? Sige, mag-uusap na kayo. Mag-uusap kami dalawa. There's a hero. If you look inside your heart, Ganda. you don't have to be afraid of what you Ganda are. ng biyaya ng Diyos sa'yo. There's an answer. If you reach into your soul and the sorrow that you know will melt away.
because you feel so sad, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you when you're strong, and you finally see the truth, and the hero comes in you. It's a long road, guys, we didn't know. And then a hero comes along with the strength to carry on. If the castle feels so sad, and you know you can't survive, and you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you can see the truth, and the hero comes in you. Oh, kode ko, kode ko. Hindi ka daw. Yung asawa, yung asawa. At tinatawagan po yung mga kanyang mga barangay. Kapatid, ano yung kodi ko mo dyan? Ano ba, ano po? Sige, yung ano mo. Sa bulsa mo daw. May pang sa bulsa eh, sige. Ready to fight na ka. Nakukuha. Lalim eh. Malalim pala. Ere. Ito po, ito. Ayun. Ay, hindi. Lighter ata. Ano ba yun? Ba't hindi makuha? Ito muna. Ikaw na, nagpapatawa ka. Saan ba? Sige na, kumanta ka na. Ako mako. Re. Sa'yo umasa. Galing ka, no? Pasok mo anak ang daliri mo, makukuha mo. Sabi, kinuha ko nga. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak. Nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahinga.
sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginawa ng ating pag-ibig upang di makalayo kailanman pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pangako. Ikaw pala ang hinihintay kong pag-ibig. Ngayong kapiling ka at tayo'y isa, hindi ko hahayaan na sa akin ay may hadlang. Ikaw pala ang hinihintay kong pangarap. Ngayong kapiling ka at tayo'y iisa, hindi ko hahayaan Na sa akin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang aking pag-ibig upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Remo. sa'yo ipaglalaban ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig upang di makalayo kailanman, pagkat ang tulad mo ay minsan lang sa buhay ko. Pag-ibig ko sa'yo'y totoo, di walang halong biro, kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Walang ibang mamahalin kundi ikaw lamang giliw, kaya sana'y paniwalaan mo ang pag-ibig kong ito. Ang aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, Asahan mong tunay. pag-ibig ko sa'yo ko lang ibibigay, pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay
ko magagawang magalit ng totoo. Ikaw umiyak. Pagkat Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. pag-ibig ko'y sa'yo. Sa aking buhay ay walang kapantay. Aking pagmamahal, asahan mong tunay. Lumuha man ako ng dahil sa'yo, di ko magagawang magalit ng totoo. Pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko, pag-ibig ko'y sa'yo. Alam niyo po yung kinanta namin na yon. Tatlo po yung kinanta namin na yon. Tatlong awit po yon. Medley. Isa lang po ang title. Pangako. Pangako. Napakaganda pong nakakatuwa. Napakasarap pong pakinggan kasi yung pong boses niya kasi hindi niya pinakatodo relax, pero mayroon kang mararamdaman sa puso mo na hindi mo maintindihan kapag kumakanta siya, kahit na ganyang kalagayan niya, luluha lang, tapos parang kung isipin mo, hindi mo alam kung ano yung nasa isip, pero pag umawit siya, ramdam na ramdam po niyo na dito sa puso nagmumula. Meron kang kakaibang mararamdaman sa kanya. Jessica, di man maabot, maunawaan ang lahat kung ba't ginagawa ito sa'yo. Subalit ang Ama, lagi mong tatandaan, inaaliw ka, pinasasaya ka, kaya hindi na dapat pumatak sa tuwirang luha sa iyong mga mata, kundi makita na yung mga ngiti sa iyong mga mata at mga labi, sapagkat ganun ka kamahal ng Ama. Kung paano yung awitin, na lumuha ka man, mamahalin ka pa rin, mamahalin mo pa rin, ang Ama di ka niya paluluhain. Sapagkat tapat siyang magmahal, totoo siyang magmahal, at hindi nagmamaliw. Kaya yun ang namnamin mo, yun ang pakatanggapin mo sa puso mo, at yun ang maghahari sa'yo. Salamat, mahal na kapatid na Gloria. Pag-ibig ko sa'yo, walang pagmamali, di magbabago, noon, ngayon at kailanman, di mamamatay sa iyong katauhan, ikaw at ikaw pa rin. Sa bawat araw, aking aalayan, tuwirang andugan, iyong kaaliwan, isip at damdamin, nawa iyong iparang mga alalahanin, upang sa bawat saglit, ikaw ay magalang, di mo maisip, yaong di marapat. Sa tuwin ay layon ko, ika'y manalangin, at wag nang mag-isip nang di sa'yo'y dapat, upang maghapon man at buong magdama, wala ka nang madama, kundi akong pagmamahal sa'yo, na tapat kailanman, na di magbabago. Ang alay ko sa'yo'y wagas na pag-ibig ko, na di magbabago habang nabubuhay. Ang
na di kailan pa man tinatalikdan, kundi bawat araw maging magdamag man bawat segundo ng buhay. Minamasdan kaya't nililingap na totoo, inaalay sa inyo yaong espiritu. Ang nasa puso inyo'y masilayang ganap, yaong kabutihan na aking handog. Nang di sa inyo'y maganap, manimdim at mawalay sa inyong puso ang aking pagmamahal. Ang aking pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, damhin ninyo ang pagmamahal ng Ama nang hindi tumaparam at mawalay sa inyong damdamin at patuloy niyong maramdaman sa inyong kapiling. Pagpalain kayo. Tayo na, mga anak.